Nanindigan ng pamunuan ng resort sa Aurora na hindi raw sila nagkulang sa paalala sa Ateneo Men's Basketball Team. Itinanggi rin ito ang pahayag ng kanilang LGU na wala raw warning signages o mga karatula sa resort. Nasa frontline ng balitang yan si G. Robles. Dumulog sa NBI ang mga may-ari ng Hermanos Leisure Farm, ang resort sa Dipaculao, Aurora, kung saan naka-check-in ang Ateneo Blue Eagles para sa kanilang training camp. Voluntaryo silang humarap sa NBI ayon sa kanilang abogado, lalo't ang dami na raw kumakalat na fake news. Kasi at this time, there are so many theories, there are so many allegations and finger pointing. We're here to clarify and shed light on what we know and what our clients know immediately after the incident happened. Ayon sa abogado ng resort na si Attorney Raymond Martelino, 3 taon na raw isinasagawa ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang team building activity sa resort. Pero ito raw ang unang beses na nagkaroon ng insidente ng pagkalunod, kabilang daw ang lifeguard at mga may-ari ng resort sa mga unang sumaklolo kina Rene Baterbonia at Divine Adili nang sila'y malunod. Nung meron ng commotion, our client, itong kasama namin ngayon today, pumunta sila to assist. And then prior to that, there were calls made to the Dipaculao MDRRMO. Actually, dumating sila to rescue and retrieve na the persons and to administer first aid. Pinagbawalan daw ng coaching staff ang mga tauhan ng resort na kumuha ng video at pictures sa mga manlalaro para sa kanilang privacy. Kanina, nag-inspeksyon ang mga tauhan ng Dipaculao LGU sa nasabing resort. Ayon sa tourism officer, walang warning signages o mga karatula sa resort. Ang napansin po namin ay yung resort po ay talagang wala pong mga inilagay na mga reminders, mga signages, na kung meron sana ay nare-remind po yung mga guest nila ng mga hindi pwedeng gawin. Ayon pa sa tourism officer ng Dipaculao, hindi ito ang unang beses na may nalunod sa lugar na kilala sa banta ng rip current. Ang rip current ay ang malakas, makitid at mabilis na agos ng tubig mula sa dalampasigan pabalik sa malalim na bahagi ng dagat para itong malakas na agos ng ilog sa gitna ng dagat. At ilang resort na raw ang napasara dahil sa insidente ng pagkalunod. Sa kabila ng panganib, alam daw ng mga coaching staff at ni Coach Tab Baldwin ang panganib ng rip current sa lugar. Pagkakaalam ko sa interview po sa kanilang coach ay, ang sabi po ng coach nila ay alam niyang tumingin ng rip current. Agad namang pinabulaanan ng abogado ng resort ang sinasabing kakulangan sa warning signages. Bukod sa house rules, may babala rin daw tungkol sa rip current. In the resort itself, there are house rules and guidelines posted in every room and in conspicuous places, very specific to rip tide or rip currents. And it's an infographic. It already serves as warning to everyone. Nanindigan din ang kampo ng resort na wala itong pananagutan sa nangyaring trahedya. Sa ngayon, bumuo na ng Special Task Force ang NBI para tutukan ang kaso ng pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Bagamat may paunang ulat na ang Aurora Police na walang senyales ng foul play, iginiit ng NBI na ang aksidente ay hindi agad nangangahulugan ng walang pananagutan kung may paglabag sa tamang safety standards sa ilalim ng batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.